Matindihang paglilinis, ito nga pala yung isa sa mga ginagawa ko kapag nagbubuo ng project bike. Nabuo ko na nga pala yung makina at napinturahan na yung batalya para sa susunod na video may tayo na rin natin to. Bali, ito na nga pala yung pang-apat na araw ng pagpapapogi ko dito kay Project 5 Kiao, itong nabili kong napabayaan na Mio. Dumating na nga rin pala yung block na ikakabit ko rito, kaya sa wakas makakapagkabit na ulit tayo ng mga pyesa. Kaya ito nga pala yung ginawa ko ngayong araw para malinis na rin natin yung makina. Hinanda ko na nga pala yung laman loob nitong head. May tama na kasi yung cams na nakakabit dito, tsaka malulutong na rin yung valve seal, kaya pinalitan na rin natin ng bago. Nakompleto ko na nga rin pala kahapon yung mga pyesang isasalpak natin, kaya hanggat maaari, itutuloy-tuloy lang natin to hanggat sa matapos. Naglaki nga rin pala tayo ng konti ng block dahil siguradong mahihirapan yung makina kung literal na all stock lang. Parehas kasi 90-80 na gulong yung ikakabit natin dito sa harap, pati na rin sa likuran. Kaya binaklas ko na nga pala yung lock nitong piston dahil kasama rin kasi ito sa papalitan natin. Muntikan pang hindi matuloy yung paggagawa natin dahil nung ihiwalay ko na nga pala yung o-ring ng cams na putol sa gitna. Binigay lang kasi sa atin ng tropa yung cams pero wala na kasi yung o-ring, kaya naghanap ako ng pamalit. Dahil medyo may edad na nga rin pala to si Project 5 Kiao, kaya hindi na rin nakakapagtaka na kusa nang naputol yung o-ring. Kaya pagkatapos ko nga palang isalpak yung block nung na-timing ko na sa magneto, pati dito sa timing gear nilagay ko na nga pala yung head. Dahil medyo maraming ginagawa ngayong araw, late na rin ako nakapagsimula, kaya minamadali ko na nga pala to ng bahagya para lang makapagsimula na tayo makapag-repaint ng batalya. Pati nga pala lahat ng o-ring nito pinagpapalitan ko na rin ng bago para siguradong walang leak. Sobrang kapal na rin kasi ng gasket maker na nakalagay dito dati. Kaya nung natapos na nga pala natin ayusin yung makina, pumwesto na nga pala ako dito sa labas. Sinimulan ko na spray ng kulay itim dong batalya. Halos nakadalawang lata nga rin pala tayo dito para siguradong makapit to at literal na pang matagalan na. Kaya makalipas nga pala ang halos 20 minutes na pag-i-spray, napinturahan na nga pala natin to ng maayos at ito na nga pala yung naging resulta. Pinatuyo ko lang uli ng halos 5 minuto, saka ako nga pala binaliktad para may spray din natin tong ilalim. Kaya nung natapos na nga pala ako magpintura, habang naghihintay tayong matuyo, kumuha na nga pala ako ng plastic, pinlastikan ko na tong mga butas. Deep cleaning kasi yung gagawin natin dito para siguradong hindi pasukan ng tubig. Bali yung pinakaunang ginawa nga pala natin dito, kumuha nga pala ako ng steel brush, kukuskusin muna natin itong mga putik dito sa singit-singit. Hindi kasi pwedeng basahin agad literal tapos saka kukuskusin, siguradong maliligo ako ng putik sa mukha. Kaya nung medyo natanggal na nga pala natin yung putik, kumuha na nga pala ako ng tubig, babasahin muna natin tapos sinabon-sabon ko na nga rin pala yan. Ito talaga isa sa pinaka nakakapagod lalo kapag nagbubuo ng project bike, hindi naman kasi natin to pwedeng ikabit na ganito yung itsura. Bali hinaluan ko na nga rin pala to ng degreaser, meron kasing part sa ilalim na medyo malagkit talaga, ayaw kasing matanggal sa sabon lang. Tapos gumamit na nga rin pala ako ng paintbrush, medyo pahirapan na kasing malinis lalo yung nasa sulok. Sa ganitong gawain dapat medyo matyaga ka talaga dahil kung hindi mo paglalaanan to ng oras, hindi mo talaga malilinis ng maayos. Lalo na kung mano-mano lang din yung gagawin mong paglilinis kagaya ng ginagawa natin. Hindi lang talaga sa budget umiikot yung pagbubuo ng project bike, literal na matrabaho rin talaga. Kaya nung natanggal na nga pala yung mga putik sa singit-singit, ito nga pala yung pinakahuling chemical na ginagamit ko para mapaputi naman natin yung buong makina. Hindi ako connected dito sa brand na to pero nakakatuwa kasi talaga kapag ginagamit ko, makikita mo talaga yung pagkakaiba. Yung tipong nangingitim na talaga yung nilagyan mo pero makalipas lang ilang minuto, makikita mong pumuputi talaga. Kaya kung medyo nangingitim na rin yung crankshell ng motor nyo, ito yung pinakamagandang gamitin pampaputi dyan. Dahil madalas ko na nga rin pala tong ginagamit sa paglilinis ng makina, marami na rin nakakaalam nito. Bali hindi talaga to panglinis ng makina, toilet bowl cleaner to pero napakabisa talaga pang linis. Yung pinakaayoko lang talaga dito sa sobrang effective nito, pati yung mga tornilyo minsan kinakalawang ng bahagya. Kaya kung sakaling susubok kayo gumamit nito, pagkatapos yung lagyan ng top, banlawan nyo rin maigi ng tubig. Marami namang pwedeng gamiting panglinis ng makina pero dahil ito talaga kinasanayan ko, tsaka dito ako medyo napapabilis kaya ito palaging ginagamit ko. Inabutan na nga pala tayo ng paglubog ng araw kaya pinasok ko na nga pala tong batalya at makina. Sa susunod na video natin, sisimulan na natin itayo to si Project 5 Kiao. So yun na, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 4 nito ni Project 5 Kiao. So yun nga pala, naikabit na nga pala natin yung bagong block na binili natin, pati yung cams. So okay na tayo dito sa makina. Tapos itong batalya, sa wakas na pinturahan na rin natin to kasi nung huling video, di natin siya na-spray ng kulay black, primer lang na-spray natin, gawa ng nagkaubusan ng spray paint. So ayun, siguro sa susunod na video, ito nga ikakabit na rin natin tong gulong niya. Pagbabati na uli natin tong makina at tong batalya. So yun, pansamantala dito muna nga pala nagtatapos itong day 4 nito ni Project 5 Kiao. Pero bago nga pala natin to tuluyang tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash 4
free. So sa mga walang ipon dyan pero gusto mo magkaroon ng sarili mong motor, napaka-basic lang ng dapat mong gawin. Check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So yun nga, bago nga natin tapusin tong video na to, konting update lang para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash for free. So libre lang, ang gagawin nyo lang ay i-download nyo lang tong PH Perry or mag-register kayo dito. So kung bago nga lang kayo dito, pindutin mo lang tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung username mo, password, confirm password. Kapag okay na lahat yan, i-click mo na dito sa register sa baba. So ito na nga yung makikita nyo mga available game na pwede nyo laruin dito sa PH Perry. Ayan, napakarami kung napapansin nyo, diba? Hindi kayo magsasawa dahil marami kayong pagpipilian. Pero ito ipapakita ko sa inyo yung pinakamadalas ko na nilalaro dahil basic lang tumaya tsaka manalo rito itong Super Ace. Dahil medyo malaki na yung pinalalo natin. Ayan, meron na tayong 30,799. Medyo taasan naman natin yung bet natin. Subok tayo ng kahit 500 pesos naman. 100, unang panalo. Yun, 50 pesos. 100, 300. So medyo nakakalibang lang din talaga dahil halos sunod-sunod din yung panalo mo. Madali lang talaga manalo. Ayun, 1,100. Ito yung pinakamalaking kinita natin. Ito, 1,300. O, 1,800. O, plus 400 uli. 1K. 3,600. 2,500. So, ito na yung total na napanalunan natin sa tinaya natin kanina. Umabot ng 13,100. So, ganun lang ka-basic manalo rito. Kaya sa mga nag-register, ilapag nyo dyan sa baba yung screenshot para magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki Smash. Right?